language. It was a hastily arranged press con. Tapos makita mo yung mga nagtanong nga doon parang sa akin from a personal perspective talagang planted pa nga yung tanong na yun, lalo na yung below the belt na diskaya. Kaya nalulungkot ako na gano'n at na-delay. Alam mo, ang masama nun yung impact nun na biglang umatras yung mga nakausap ko na mga testing centers o yung material testing centers and standards. Pati ibang mga lawyers, sabi na ayaw na namin. Pati yung ibang ang PNP biglang nag-stand down. Nakakalungkot. Oo. Oo. But do you have an explanation, I mean, to yourself, why suddenly it's like it's like a 180-degree turn? Well, alam mo, it doesn't take someone to have some sort of yung term natin na rocket science to really understand it. Isa lang ang message nun, stand down. Huwag ka na mag-imbestiga muna, parang ganun ang message doon. So anong gamit ko? Ano yung value ko dun sa ICI, no? Kung wala rin lang naman akong karapatan para mag-imbestiga. So sabi ko nga I struck a nerve or probably several nerves. Kaya siguro bigla na lang akong pinahinto na ganun. And I heard na pati si Presidente was not aware. Yun ang sinasabi sa akin. Nagulat din daw siya. Kaya ewan ko kung saan kumuha ng instruction nito si Yusek Castro. So your sources tell you that the president did not actually order Yusek Castro to come up with that statement. I've always said when the PCO speaks, it's like they speak for the president. Yes, oo. Pero ewan ko kasi it's very unlike the president. Kumbaga hindi ganun ang personalidad niya. Siya talaga sasabihan ka niya. Ganun kabait yung ating presidente. Pero for some reason, hindi ko alam kung ano nangyari. Kaya nagulat din talaga ako. Hanggang ngayon, nag-iisip pala isipan pa rin sa akin. Okay.